gonna be crazy. Hindi ganun kalakas ang Luyi kumpara sa isang sa composition dito ng Aurora. Pero TLPH nabuo pa rin yung gusto nilang piliin. This is still the Exodia. Yung God cards ng TLPH, yung baraha na gusto nilang buhay, nandun pa rin. I think TLPH has got the momentum. Pero this will be a 50-50. Gagayahin ko si Dreamer. Kung sino ang unang makakuha ng turtle, siya yung mananalo para sa akin. Aurora looks to extend. TLPH looks to end. What's about to happen here? Casters, your turn. Malalaman na natin kung paano nga ba magpapatuloy ang ating Grand Finals. Sa huling tatlong laro ay napanood natin na nagdodomina ang Team Liquid Philippines. Paano pa kaya pupuso ang Aurora Gaming dito? Napakabigat ng naatas na responsibilidad para sa lahat ng mga miyembro ng Aurora Gaming dito. Again, kailangan nila mag-reset, kailangan nila mag-restart for sure naman. Talagang kinalmahan na nila ang kanilang mga sarili. Yeah. Kasi isang hakbang na lang at CLPH. Actually, hindi nga lang reset yung kailangan dito ng Aurora kasi gusto nila manalo. Aray. Kailangan nila ng full reverse sweep para mapigilan ng Stampede. Buhay na buhay talaga dito ang Stampede. Ang tanong lang talaga, is it gonna be golden? At matagal-tagal na nating hindi nakikita yung mga ganitong klaseng comeback. A full reverse sweep. 4 na panalo ang kailangan kunin ng Aurora Gaming kung gusto pa nilang makuha ang Immortal Cup. And when we look at the players coming in from Aurora Gaming, si Yue ay naghahanap pa rin ng kanyang pinakaunang championship. Oo, yun nga yun eh. Tsaka again, marami na silang mga dinaanan. 4 na championship na ang kanilang dinaanan. Pero hindi pa rin na ibibigay sa kanya. Sinabi ni Edward na gusto na niyang bigyan ng championship itong si Yue. Pero parang nagiging mailap pa rin hanggang ngayon. At hanggang ngayon nakikita natin na ayaw talagang paglaruin ng Team Liquid Philippines ang Aurora. But with this Akai pick na mukhang kanina pa hinihiling ng ating mga panelists nila Wolf, ay para bang mas nakakahinga ngayon ang Aurora. Yeah, I do agree. Ito yung, I would say, again sa nakikita natin mula sa Team Liquid Philippines, parang ito yung pinaka-reliable out of the many heroes na pwedeng ilabas dito ng Aurora. Lalo yung Akai ni Demon Kite and even yung Terizla ni Edward, pasok mo pa dyan yung winningest gold lane para kay Doming Kite. Ito rin talaga yung naging favorite ni Doming Kite during the regular season of Season 16 kung saan naging napakalinis at ganda ng record ng Aurora Gaming. Ang pinakauna nilang talo dito ay Week 1 pa. And mukhang nagkahanap na naman ng laban ng Team Liquid Philippines. Turtle ay nariyan na. Grabe, palaban talaga dito si Daddy JP. Ngayon si Demon Kite ay pinapalayo. Oh my goodness, hindi makalapit. Meron naman siya available in heavy speed. Ipipilit na ata ni Demon Kite na makadikit. Ay nagamit na. Pero nandun yung box mula kay Sanji. Dispersion rotation. At first blood ay napunta na kaagad sa TLPH. Kaya naman magiging next sa target nila ay wala iba. Kundi itong si Edward. Ang Brazers run up to now para sa Chef. Wow! Oh my goodness, Edward. Akala natin yung Terizla, ito yung magsaset sana sa Aurora for the Turtle. Kaso si Sanford men nauna siya, na-force yung heavy spin mula kay Demon Kite. Hindi na naman sila nakapag-contest ng pagong. Tingnan mo naman, ito si Sanford talaga ay lock ang target dito kay Demon. Kahit mapa-tank jungle man o mapa-assassin fighter, di pa ay talagang hinahanap siya ng XP laner ng Team Liquid Philippines. And looking at the gold leaders, atid ng ating sponsor na BPI, Oheb and Sanji ang namumuna ngayon sa ating laro. In fact, 1,000 na ang lamang ng Team Liquid Philippines. And ito ang naging trend natin for the past 3 games. Laging nakakalamang sa early game ang Team Liquid. Yep, and lalo pa, mas malaking problema dito ng Aurora kasi yung Stampede went global. Oheb. Okay, nagamit yung AOG. Tapos si Oheb with a flicker. Sobrang play safe naman doon. Talagang iniiwasan din ni Oheb na mamatay. Kasi kung titingnan natin yung pat nung item na Priest kay Pierce, ayan na si JP pre. Alam mo, feeling ko talaga si Demon Kite, yung tulog niya mamaya, hindi lang si JP makikita niya, pati si Sanford. Ayan o. Kanina pa ayaw paglaruin yung jungler ng Aurora. May rotation din kasi yung dalawa. Kapag greens lang, nandyan si JP. Kapag objective, nariyan na rin si Sanford. Big pressure as well dito sa gold lane ng Aurora Gaming. Nanriyon na rin sila Carl TZ and Oheb, the Baby Cakes tandem na na-enjoy natin for the past year. Sinong mag-aakala na si Carl TZ at Oheb ay magiging ganito katibay? Naging magkakampi. Grabe my na yung goodness. bonding nila. Ay, naku po, binandingan din ng CLPH si Light. Bilis na tunaw nila ito na. Ito na naman yung mga information game na napapanas yung TFPH. Alam nila kakababa lang nung Akai. And walang tao sa mid. Actually, kahit may tumulong doon, si Yue lang yung pakakatulong. And alam naman ng TLPH, wala pang damage yung Sicilian. Kaya naman kahit sino pwede nilang bigyan, kahit si Light pa yung makita nila, tatanong
natatalog kagad yung TPH. Ayun na, nagkakita na. Si Sanjay sumama na rin. Diversion kagad. Ay nabitawan. OJP? Ngayon, ito maging Jammer Force. Atras mo na dito Oh, si Danny no! James. Gayon din naman ang apat ng miyembro mula sa Aurora. At libre na naman nilang ibibigay itong pagod na to. And that's the second turtle na mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines at hindi pa nga re-retry ito ni Carl. Inalaban pa yung purple. Oh my goodness! Wow! Naagaw pa ng Young Goat! Kanila lahat. Walang makuha yung Aurora ang TLPH. 1.7k na ang kanilang kalamangan. Pangalawang bago. Ayaw mamigay Ayaw ni talaga. Carl Tizzy. Ayaw paglaruin, men. Retribution. Buti nila kay nasunog pa. Ngayon, susunugin ata nila si Edward. Ay, nagit na! Napakahakdi na talaga. Flicker na bitawan na rin kagad ni Edward para lang makatakas. Men, yung mga kids nila dito, defensively JP, na nila ginagamit. si Booming. JP, napakatapang, men. Ibang klase yung mga kasalanan na meron dito si Daddy JP. 5 minutes pa lamang ay tila ba'y hindi na makahinga ang Aurora sa ginagawa sa kanila ng Team Liquid Philippines. Biruin mo, may mga tore pa pero parang walang pake ang Team Liquid Philippines. Tuwing up ang mga ulti, tuwing up ang mga battle spell ay hinahanap nila ang mga targets na gusto nila. Ang problema kasi men, yung sistema ng Aurora kailangan i-set up, kailangan i-install. And yung TLPH, ang ginagawa nila, dinidisrupt nila yung mga key members on the side of Aurora. Iputok nila para hindi makarespo sa mga susunod na skirmishes and dun silang mahanap ng mga punish. Yung mga natitirang members ng Aurora na kaya sanang lumaban at mag-reinforce na kanilang aggression, hindi umaabot sa mga pinipiling laban ng TLPH. And this is by far, I think, one of the faster games as Ayan, well para sa Team Liquid Philippines. Gamit na gamit. Oo, Ay. mahanap din si Carl. Ipitin natin si Card, pero yung Taunt ay Ito na doon. yung Sanford. Si Sanford sa likuran. Di mo kahit ang magiging target nila. Dispersion rotation na force kagad. Yung heavy spin. May idea dito ang TLPH na uubusan ng kits and resources. Hindi lang yun na nauubos. Pati yung mga buffs dito, inuubos din ang TLPH. Oh, you Nahanap na naman ang purple buff. Carl Tizzy ay gutom na gutom sa mga buff ni Demon Knight. Forcing out the Bats Feast as well. Papasukin pa sa likod. Napakatapang talaga sila ngayon ay mapipilitan na kumatras. Kalahati yung buhay ni Carl Tizzy. Ngayon si Ohim ay free hit lang sa likod. Oh my Dispersion rotation, nahahaptian na rin si Dominic Kite. Ohim ay nakabasag na ng tore. Hindi makahanap ng solusyon ng Aurora. Pre, nasipsip ka lang ng isang duality na wala yung kalahati ng buhay ni Dom and Kite. And again, TLPH, they're just forcing the issue against Aurora. Forcing out skills, forcing out spells. And even if hindi ma-convert yung kill, okay lang sa kanila. Kasi magpa-back up lang sila habang kinukuha nila yung mga objectives. And this is going to take so much mula sa side ng Aurora Gaming. They are facing the defending champions of MPL Philippines na gustong mag-back-to-back. And for JP na undefeated sa Grand Finals, papasagin at susubukan ng Aurora Gaming. Pero para bang wala silang mahanap na butas sa TLPH for the last 3 games. Counted na. Ito rin. Ibang klase na JP at ito si Sanford. Kung sino-sino na lang ang pinagtitripan nila. Ayaw magpahinga. Nandito na ni diversion play. Wala atang ideya dito ang Aurora. Pasok si Cardi. Tumama yung taunt. The flicker. Ay na-force na rin kagad. Even the back beast. Para dito kay Yue. Wala pa masyadong damage itong Cecilio na ito. Pwede na rin i-force ulit. Heavy speed. Oh, di ba, guys? Si Cardi na at ang magiging sakripisyo nila. Napalalim na rin. At ibibigay na ata nila. Gamit yung penalty zone. AOG. Dalawa ba? Mga si Sachi lamang muna yun. Pero nandun si JP para protektahan ang kanyang mga Anaxus. Ngayon naman si Sanford ay pupuntahan yung likod. Papatayin din nata itong si Light. Na-combo pa nga literal. And Ohim with a kill. Well, at least ngayon nakahanap na ng trade ng Aurora Gaming. Great heavy spin mula dito kay Demon Knight. Kaya naman nakakahinga pero hindi pa rin makakapaghinga dito sa purple buff na hindi pa rin niya makukuha. Ayaw! Makontento ka na daw doon. Sabi ni JP, napunish na dito si Carl Tizzy. Medyo baliktad yung combo na ginawa ni Carl kanina. Nauna yung taunt bago yung retry. So hindi umabot yung slow. And again, napakaganda ng heavy spin na nakuha ng Demon Knight. Just a big punish coming up from Aurora. Kahit paano, ma-hold up nila yung pressure na nilalatag dito ng TLPH. Pero men, si Carl Tizzy pa lang yung problem. One may problem, number 2 ka pa si JP. At habang tumatagal to, si Oheb ay sumasakit na rin. And Granger is one of the favorite picks dito ni Oheb. I think all time ay number 1 si Oheb, the Filipino sniper dito sa Granger pick na ito. And looking at the stats right now, in this 9-minute game, ay hindi na nga talaga nakakahinga ang Aurora. Saktong greens na lamang. At kahit kapag nag-greens dito si Demon, kahit pare nakikita siya ni JP. Oo, tsaka ang mahirap dito, kailangan magsama-sama ng Aurora kapag kumuha ng objective si Demon Kite. Wala talagang laya dito ang Aurora Gaming. At
ibibigay na nila. Wala silang choice pre, kailangan nila ibigay itong Lord na to. Hindi talaga sila pwede mag-contest, lalo na may diversion pa pwede manggaling mula dito kay Sanji. Oheb, nagpapalaki ng stats. Actually, kanina pa niya kinikase yung Lord mula kay Carl TC. Pero yung mga ganong klaseng play, hindi siya cute siya eh. Pero sa totoo lang, super consistent mula sa TLPH. Lagi nilang nilalayer, men. Kanina pa yung Death Sonata sa retry ni Carl lagi magkasabay. Praktisado na talaga ang ginagawa ng Team Liquid Philippines. And here comes the diversion play. Ang tanong ay saan sila mapupunta? Demon Guide! Ay, bibigyan na naman nila si Demon kahit hindi na naman naagaw. Ay, hindi na naman niya nakuha yung kanyang purple buff. OMG! Talagang kanina pa ata, since minute 2, wala pang purple buff itong si Demon Guide. Akala mo naka-funny yung Akay eh. Akala mo naka-funny si Demon Guide dito kung gusto ng purple ng Team Liquid Philippines. May Holy Shields pa naman dito sa gitna pero agad na itong puputok. Select. May Holy Shield pa doon sa may bandang ibaba. Si Light ay kailangan na nga mag-recall. Naghahanap ng inhibitor turrets ng Team Liquid Philippines dito. And Aurora Gaming forced to defend against this Lord in Power GN. Okay, sumabog na naman yung ibaba eh. And naka-ready pa rin ang TLPH. Pinapatay ni Sanji kung may lilikod sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin nila nakikita si Light. Nasa likuran ata. And penalty zone na, tatlo ang nahuli. Pero sapat ba yung kanilang damage? Parang hindi! Kasi pinagpapabaril! Kasi nandito rin ang Oheb. Mapamatay din si Oheb. Kailangan na pumatay. Hindi rin nagamit din. Layo si Demon Guy. Same with Edward. Pero sapat ba yung kakayahan nila? Sanji naka-flicker na. Dispersion. Diversion play actually ay ginamit niya at hindi lang siya nakasakay. Kakuntigan pa siya doon na makalabas ng Aurora. That sandwich from Light, it worked out in their favor. Medyo nagkagulo yung team fight for TLPH. Nag-disperse sila, even though nakapag-flicker out si Oheb. Medyo nag-overcommit din yung Granger and nahuli siya ni Doming at pa rin ni Yue. And the regular season MVP of Season 16, Light, finds a way para dito sa Aurora Gaming na makahinga pa mas lalo. Mapapanood natin yan sa ating instant replay. Penalty zone mula kay Edward. Yes, it was a quick flicker mula dito kay Oheb, pero Midnight, paano ba na nag-continue ito? Tinamaan na naman ng Sanguine's Claw si Oheb, tapos tinamaan siya nung Bats Impact mula kay Yue, kaya naman napatumba nila yung Granger, and after that, nawala yung damage dealer dito ng TLPH. Although nandiyan pa naman si Sanford at si Sanji, nagkahiwa-hiwalay na sila kasi nandun na lumabas yung heavy spin mula kay Demon Kite. At pumupuso pa rin dito ang Aurora Gaming. Nakat nila ang gold lead by around 2,000 at kaya na pumalagi. Itong mga 4,000, 5,000, yan na yung kahit papano ay kaya mo makipag 5v5. Granted, na mas maganda yung maging setup para sa Aurora Gaming. Tandaan natin, hindi na pwedeng madapa ang Aurora dito. 3 beses nang nanalo ang Team Liquid Philippines at isa na lang ang kailangan nila for back-to-back MPL champions. At 40 seconds na lang ang ating inaabangan para sa pangalawang Lord ng larong ito. Si Light ay matatagpuan dito ni RTZ. Ngayon, kinakapa muna ng Aurora yung mga damuhan dahil ang daming mga players dito ng TL na hindi nagpapakita. Kasama na ang Aurora, hahawakan ng TLPH and Lord. Si Sanford rin nakaabante. Naghahanap si Sanford ng angulo dito. Sasayawin lamang ang Likod. Lord. RTZ, hahawakan na. Half HP para sa Lord na to. Demon Knight nasa harap pa rin ni RTZ. Si Edward naghahanap si JP doon sa likod. Makikita si Yue. Uno, si Sanford ay tatalo na rin. Edward! Pero likod ay tumalon na rin. Itong si Edward. Sanji ata ay mapapatay. Yung Lord! Examine Force pero makakatakas din siya. Yung Lord! Oh, ready pa rin talaga. Ang ganda ng heavy spell. Si Demon Knight ang nagtagumpay. Bukay pa rin naman sila dito. No way! Mapapatay siya ni Doming. Sanford! Sa bahagi naman, may hinahanap doon si JP. Si JP ngayon ay idadalhin, or si Sanji ay idadalhin doon sa may gilid. Pero lalayo na muna sila. Sabi ni Sanford, Doming Kite! Doming Kite. Then ang pag-examine force. Atras muna si Oheb dito. Sasaluhin ni Sanford lahat ng damage mula dito sa Aurora. Wow, Pero buhay pa rin siya! No way! Son! Purely pa yun nagamit ni Doming. Pero habulin siya ni Danny JP! Si Light ngayon ay kailangan na rin ang papa na buhay. Bolts from Yue. Pero hindi pa rin sapat yung mga damage niya. 5 segundo para dito kay Demon Kite. Hindi no. naman susubukan ng Team Liquid Philippines na tapusin ito dahil may problema doon sa may bandang itaas. Miracle Lord Steal mula dito kay Aurora Gaming. Demon Kite binuhay ang pag-asa ng Aurora. Talagang maganda yung naging desisyon na rito. Imbes na iipit si Carl TC sa loob ng Lord Pit, nagdesisyon siya na ilabas yung friend lane para siguradong hindi makaka-retry. Ilang beses na natin nakita si Carl TC na nakakanakaw ng Lord kahit pa nakaipit sa pader. And also Edward, that penalty zone on the back na zone niya si Oheb. And even though they lost that E-point again, they get the Lord and they prolong this game. Yun naman talaga no ang kailangan when you're running a Sicilian on Yue. Kailangan tumagal ang larong ito. And looking at
at Yue right now, nakikita natin talaga yung kagustuhan niya na manatili dito sa Grand Finals. Ilang Grand Finals na tinignan ni Yue. Ilang fans na rin ang sumusuporta at umiyak kasama niya. Pero ngayon, sa game na ito, nakikita natin ang puso. But in front of Team Liquid Philippines, na walang awang sumusugod, ano pa bang natitirang win condition for Aurora? Ang kailangan ng Aurora dito, honestly, is maulit yung ganong klaseng Lord Dance Edward jumping onto the backside. Medyo kaya na nilang harapan dito si Sanford kahit overwhelming yung damage. Nakakite na nila yan with Demon Kite na magagamit niya yung kanyang heavy spin and also the Zaman Force na pwedeng ipanlaban nila doon sa Lapu-Lapu. And syempre, kailangan din mag-ingat ng TLPH kasi humahapdi na si Yue. Ito yung pinakamalaking win condition ng Aurora, the overwhelming infinite scaling magic damage of the Sicilian. 40 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. In terms of objectives, lamang pa rin naman ang Team Liquid Philippines. 1 Lord and 3 Turtles. Pero yung most recent Lord ay nakuha ng Aurora Gaming. Itong purple ay ilalaban na naman nila at hindi na naman ito makukuha ni Demon Kite. Ibang klase si Carl TZ. Nakuha niya yon, ginamit ang kanyang retribution. Naabot naman para doon sa pagsisimula ng ikalawang, actually katlong Lord ng laban na ito. Hindi pa naman ito yung enhanced or yung luminous na Lord. And sobrang importante para sa Aurora na makuha ito. Kasi if ever man na makuha ng TL to, maaaring ito na yung exclamation point pre. Oo. At sa init pa naman ng Team Liquid Philippines for the past 3 games, ay alam natin na ito lang ang kanilang kailangan para subukang tapusin ang larong ito. But for Aurora Gaming, prolonging this game, they have to take it one game at a time. Sinabi mo kanina midnight, yung full reverse sweep. And I believe in the last few seasons, no, in the entirety of MPL Philippines, wala pa atang nakakagawa nun. And ngayon, malaking task yan for Aurora. Dominic kahit hindi na niya hinahayaan maulit yung setup kanina. Alam nila manggagaling sa likod si JP. Kaso nakikita nila yung Harit na medyo delikado ito for Aurora kasi pwede mag-turn yung TLPH. And kapag na-burn yung Zaman Force, ang pwedeng gawin ng TLPH is bumalik lang sa Lord. So kailangan talaga mag-iingat ng Aurora sa mga vision na pinapakita nila at binibigyan nila kay JP. Half HP para dito sa Lord. Walang Harit. Carl TZ, Demon Kite doon sa may bandang gilid. 50-50. Okay, Sanji dito. Why? Kahit at siya nagwagi sa retribution battle. Kailangan naman ito si Tommy. May diversion. Si Ohin pa. No way! Magiging No Tommy, pero way! may sinat na dito at Team Liquid Philippines at sa liga ng pinakamalakas. Ira ng Cavalry ang papagaspas.